Kasunod ng nakaraang kabanata, matapos lumipad ang 3 token. Mabilis itong kinuha ni Kinnan at sinabing, sa ngayon, hindi nyo muna magagamit ang mga ito. Nagitngit sa galit si Luz Hangming at naisip, peste. Balak ko pa sanang gamitin ang token para humingi ng tulong. Pagkatapos noon, gumuhit si Kinnan ng isang pormasyong pangwasak sa ilalim ng paanan ni Luz Hangming. Pinapaalalahanan ko kayo, huwag kayong basta-bastang aalis sa pormasyon na ito, kung hindi, pananagutan nyo ang kahihinatnan. Pinuri siya ng katabing si emperador ng demonyong may 8 kislap, napakagaling ng iyong pag-iisip, Kinnan. Sinabi ni Kinnan sa grupo, tara na. Maghiwa-hiwalay tayo sa 2 grupo. Kayo, pumunta sa lokasyong nakaturo sa mapa na ibinigay ni Meng Jiugong. Ako naman ay pupunta sa ugat ng enerhiya na minarkahan sa lilang jade slip na ito. Sige, sang-ayon ng emperador ng demonyong may 8 kislap. Magkita-kita tayo rito bukas sa tanghali. Sumang-ayon din si Kinnan sa mungkahi. Matapos nito, sinundan ni Kinnan ang direksyon sa jade slip papunta sa isang bundok. Naisip niya, napakamaingat din pala ng mga taong iyon, naglagay pa sila ng napakaraming pagbabawal dito. Iwinasiwas ni Kinnan ang kanyang kamay at nagpakawala ng sunod-sunod na suntok. Agad na nabutas ang bundok at nagkaroon ng malalim na butas. Pumasok si Kinnan sa loob. Mabilis na nakarating si Kinnan sa isang kuweba. Sa kanyang harapan ay may ilang mga halimaw na hayop na nag-aabang. Naisip niya, mga halimaw pala. Kaya naman pala pansamantalang iniwan ng mga miyembro ng angkan ng mataas na immortal ang lugar na ito. May 4 na halimaw na nasa 9 na antas ng immortal ng lupa at isang halimaw na nasa pinakamataas na antas ng immortal ng lupa na nagbabantay dito. Nang makita si Kinnan, umungol ang mga halimaw. Hindi na nagsalita pa si Kinnan, inilabas niya ang kanyang heaven-shattering saber, handang kumuha ng kaunting dugo mula sa bawat isa. Isang hiwa lang ang pinakawalan ni Kinnan at agad na nagyelo ang mga halimaw. Naiinis niyang sinabi, akala ko pa naman kung ano na. Nang makita ng mga halimaw ang yelo na lumitaw, umungol sila sa takot at tumakbo palayo. Dahil wala nang sagabal, nagsalita si Kinnan, buti at marunong kayong umalis. Nang makitang wala ng istorbo, inilabas niya ang selyo ng banal na Diyos ng digmaan. Pagkalipas ng 4 na oras, lahat ng espiritong higante ng yelong kaluluwa at ang mga hindi pa tapos na 6 na ipinagbabawal na hiyas ng immortal ay naging perpektong produkto na. Mabilis itong kinuha ni Kinnan at inilagay sa kanyang storage bag. Naisip niya, hindi ko alam kung itong mahigit 10,000 piraso ay sapat na para makabili ng isang bunga ng immortal na Zuchian. Bigla, napansin ni Kinnan ang isang pormasyon na lumitaw sa pader ng kuweba. Ano yan? Sabi niya. Hinawakan ni Kinnan ang pormasyon. Nagtaka siya, ang pormasyon na ito ay hindi mukhang gawa ng tao. Tiyak na likas itong nabuo. Sabi pa niya, bigla siyang tumalon at hinampas ng kanyang saber ang pader. Sa isang malakas na pagsabog, nawasak ang pormasyon kasama ang pader. Naisip ni Kinnan, hindi ko inaasahan na may iba pang bagay sa likod ng pader na ito. Tutal, marami pa namang oras bago sumapit ang tanghali bukas. Kaya nagpasya siyang pumasok upang tingnan. Nagpatuloy si Kinnan sa pagbaba sa mga hagdanang bato sa loob. Naisip niya, ang bigat ng pakiramdam na sa ika-6 na ipinagbabawal na lugar lang dapat mararanasan ay lalo pang tumindi. Sa aking kasalukuyang cultivation, baka katumbas na lang ako ng isang unang antas na immortal ng lupa dito. Lumipas ang oras at natuklasan ni Kinnan ang isang labasan sa unahan. Mabilis siyang lumabas sa lagusan. Nakita niya ang isang hardin na may ilang mga puno at estatwa. Namangha si Kinnan. Mga sinaunang puno at estatwa na gawa sa espiritong higante ng yelong kaluluwa at 6 na ipinagbabawal na hiyas ng immortal. Gawa ba ito ng tao o likha ng langit at lupa? Mula sa loob ng kaldero ng langit na walang kapantay, nagsalita si Ming Wang, tiyak na likha ito ng langit at lupa. Ang hugis ng espiritong higante ng yelong kaluluwa at ng 6 na ipinagbabawal na hiyas ng immortal, kahit ang isang kataas-taasan ng 9 na kalangitan ay hindi kayang pilitin na baguhin. Naisip ni Kinnan, kung likha ito ng langit at lupa, tiyak na may nakatagong hiwaga rito. Bahala na, kukunin ko muna. Mabilis na kinuha ni Kinnan ang lahat ng mga puno at estatwa. Sa isang iglap, nasa loob na ng kanyang bag ang lahat. Pagkatapos, mabilis siyang umalis sa lugar.
Pagkaalis ni Kinnan, gumuho ang buong lugar ng walang bakas na naiwan. Kinabukasan, sa oras ng tanghalian, nagmamadaling nakipagkita si Kinnan sa kanyang grupo. Ngayon, tiyak na maraming cultivator mula sa malalaking paksyon ang nagbabantay sa labas ng ika-6 na ipinagbabawal na lugar. Kung sabay-sabay tayong lalabas, tiyak na makakatawag tayo ng pansin. Mas mabuting ako na lang ang mag-isang pupunta sa banal na kuweba ng Tianshan. Maghintay muna kayo rito. Nagpaalala si Xiu Shenliang, kung ganoon, mag-iingat ka. Mumisi ang emperador ng demonyong may 8 kislap, ang inyong lingkod ay nabuhay na ng libu-libong taon. Tiyak na magiging ligtas ang batang ito. Naisip ni Kinnan, bakit parang pakiramdam ko ay sinasamantala ng taong ito ang pagkakataon para sumpain ako. Sa tulong ng tulay ng paglipad ng mga immortal, nakisiksik si Kinnan sa mga cultivator na naglalakad sa tulay. Naisip niya, mabuti na lang at malapit nang maganap ang malaking pagbabago, kaya maraming cultivator na naglalakad sa tulay ng paglipad ng mga immortal. Kung hindi talaga ako makakapasok ng ligtas sa sinaunang lungsod. Samantala, sa labas ng kuweba, masayang sinabi ni Luz Hangming sa isang babaeng kadarating lang, "Ate, sa wakas ay dumating ka na para iligtas ako." Sinermunan siya ng babae, "Hindi ka ba pwedeng maging mas mahusay? Tingnan mo, hinayaan mong pahirapan ka ng isang tao ng ganito." Pagkasabi nito, iwinasiwas ng babae ang kanyang kamay at agad na nawasak ang pormasyon na kumukulong kina Luz Hangming. Magalang na sinabi ni Luz Hangming, "Salamat, ate." Pagkatapos, idinagdag niya, "Nga pala, ate, sa loob ng kuwebang pinasukan namin, maraming espiritong higante ng yelong kaluluwa at hindi pa tapos na 6 na ipinagbabawal na hiyas ng immortal. Ngunit nang pumasok sila sa loob, wala na silang nakitang natira." Sumigaw si Luz Hangming, "Anong nangyari? Bakit wala na?" Naisip niya, posible kayang sa loob lang ng napakaikling panahon, nagawa niyang gawing perpekto ang mga espiritong higante ng yelong kaluluwa at 6 na ipinagbabawal na hiyas ng immortal. Ngunit agad niyang itinanggi ito. Impossible. Kahit isang immortal ng kalangitan ay hindi kayang gawin iyon. Ibig sabihin, kinuha na nila ang mga hindi pa tapos na espiritong higante ng yelong kaluluwa at 6 na ipinagbabawal na hiyas ng immortal. Tinanong siya ng babae, "Luz Hangming, ano ba talaga ang nangyari?" Nang tanungin ng babae, agad na itinuro ni Luz Hangming ang kanyang bibig at umiling. Sa isang tingin pa lang ay naintindihan na agad ng babae. Isang sumpa ng immortal na demonyo. Mukhang ang taong kumulong sa inyo rito ang kumuha ng lahat ng espiritong higante ng yelong kaluluwa at ng mga hindi pa tapos na 6 na ipinagbabawal na hiyas ng immortal. Kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong kay Luz Hangming, "Naaalala ko na sinabi mo noon na nakatuklas ka ng isang minahan na may mahigit 1,000 piraso ng hindi pa tapos na espiritong higante ng yelong kaluluwa at 6 na ipinagbabawal na hiyas ng immortal. Naaalala mo pa ba ang eksaktong lokasyon? Dalhin mo ako roon para tingnan." Pagdating sa sumunod na lokasyon, galit na sinuntok ni Luz Hangming ang pader at sumigaw, "Mga hayop sila." Dahil ang kuweba na ito, na puno rin sana ng mga kayamanan, ay nalimas na rin ng husto. Naisip ng babae, ang pagkuha ng mga hindi pa tapos na kayamanan ay walang gaanong kabuluhan. Malamang ay may angking pamamaraan ang taong iyon para pabilisin ang kanilang paglago, marahil ay mas mataas na antas pa kaysa sa selyo ng banal na Diyos ng digmaan. Mukhang kailangan kong hilingin sa isang kataas-taasang elder na puwersahang alisin ang sumpa ng immortal na demonyo, kay Luz Hangming. Samantala, sa loob ng sinaunang lungsod, napakaraming tao ang naglalakad. Lumapit si Kinnan sa pwesto ni Haring Immortal na Guling. Nang makitang naroon pa rin ang bunga ng immortal na Zushan, naisip niya, "Salamat at narito pa si Haring Immortal na Guling at hindi pa nabibili ng iba ang bunga." Magalang siyang nagtanong, "Ginoo, ilang piraso po ng espiritong higante ng yelong kaluluwa at 6 na ipinagbabawal na hiyas ng immortal ang kailangan para sa bunga na ito?" Nang makita si Kinnan, nagulat si Haring Immortal na Guling. "Oh, ikaw pala." Pagkatapos, matalino siyang sumagot, "Walang tiyak na presyo. Basta't makapag-aalok ka ng halaga na ikasisiya ko, ayos na." Kumunot ang noo ni Kinnan at naisip, kung ganoon, hindi ba't nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa usapang ito? Ngunit naisip niya na mas mahalaga ang pagliligtas kina Prinsesa Miao Miao at Jayang Bilan, kaya nagpasya siyang ituloy na lang. Agad siyang nagsabi, "Ginoo, sapat na po ba ang 5,000 piraso?"
Nagbulungan ang mga tao sa paligid, 5,000 piraso. Napakalaking halaga niyan. Tiyak na nakatuklas ng minahan ang taong ito. Pero kahit ganoon, hindi pa rin siya nasisiyahan. Nang makitang walang reaksyon si Haring Immortal na guling, dinoble ni Kinnan ang alok. 10,000 piraso, pwede na ba? Ngunit tila walang pakialam si Haring Immortal na guling, abala pa rin siya sa pag-inom ng alak. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang lumapit at nagtanong kay Kinnan, 10,000 piraso para sa isang bunga ng immortal na may antas ng fortune. Bata, nangangarap ka ba? Nagulat ang mga tao sa paligid. Isang bunga ng immortal na Zushan. Test? 3 araw na ako rito pero hindi ko man lang napansin. Kinabahan si Kinnan at naisip, huwag mong sabihing itong makapangyarihang nilalang na ito ay may gusto rin sa bunga. Sinabi ng matanda kay Haring Immortal na guling, kukunin ko pareho ang bunga ng immortal na Zushan at itong Bida Longhua sa halagang 180,000 piraso ng espiritong higante ng yelong kaluluwa at 6 na ipinagbabawal na hiyas ng immortal. Ano sa tingin mo? Nang marinig ito, itinigil ni Haring Immortal na guling ang pag-inom. Mukhang pumapayag na siya. Nang makita ni Kinnan ang reaksyon nito, kinabahan siya at sumigaw, hindi maganda ito. Sinabi ni Kinnan sa matanda, Ginoo, lahat ng bagay ay dapat may tamang proseso. Isang alagad ng matanda ang galit na sumigaw, tumigil ka na sa kakadaldal. Kung pulubi ka at hindi mo kayang mag-alok ng mas marami kaysa sa aming ninuno, umalis ka na sa tabi. Narinig ito ni Kinnan at nagtiimbagang. Nawawalan na siya ng pasensya. Bigla, may isang taong lumapit at nagtanong, sino ka para sabihan ang kaibigan kong umalis? Lumingon si Kinnan at nakita si Meng Jugong. Nagpadala ng mensahe si Meng Jugong kay Kinnan, bakit kahit saan ka magpunta, may gulo kang dala? Ikaw nga talaga ang katawan ng kamatayan, kabaligtaran ng aking katawan ng swerte. Hindi na nakapagsalita si Kinnan. Naisip niya, hayaan na nga, tinatamad na akong magpaliwanag. At saka, may punto siya. Posible kayang ako talaga ang may katawan ng kamatayan? Nang makita ng matanda si Meng Jugong, agad itong naging magalang. Ah, ang batang master pala ng sekta. Pasensya na po. Hindi maganda ang inasal ng aking alagad, sana huwag masamain ng batang master. Sumagot si Meng Jugong, ninunong demonyo ng buto, huwag ka nang maging formal. Dahil pareho ninyong gusto ng kaibigan ko ang bunga ng immortal na Zushan, bakit hindi na lang natin daanin sa lakas? Kung sino ang mag-alok ng pinakamataas, sa kanya mapupunta. Tiningnan ng ninunong demonyo ng buto si Kinnan at sinabi, syempre, kung sino ang may pinakamataas na alok, siya ang makakakuha. Sana lang ay huwag umasa ang kaibigan mong ito na makukuha niya ang bunga sa halagang 1 o 20,000 piraso. Hindi naman basurahan ang tingin ni Haring Immortal na guling sa pera. Tumawa ang lahat. Sumama ang mukha ni Meng Jugong at nagpadala ng mensahe kay Kinnan, kaibigang Kinnan, ilan bang piraso ang dala mo? Kailangan mo bang pautangin kita? Itinaas ni Kinnan ang kanyang kamay bilang pagtanggi. Hindi salamat pero sa ngayon ay hindi ko pa kailangan. Pagkasabi nito, inilabas niya ang kanyang storage ring at kinuha ang ilang puno at estatwa. Ginoo, ang 2 bagay na ito ay nabuo mula sa espiritong higante ng yelong kaluluwa at 6 na ipinagbabawal na hiyas ng immortal. Hindi ko alam kung magkano ang halaga nito. Pakitingnan ninyo. Nagulat si Haring Immortal na guling. Ang 4 na batas, 8 estatwa. Pati si Meng Jugong ay nabigla. Ito ang 4 na batas, 8 estatwa. Sa loob ng ika-6 na ipinagbabawal na lugar, ang espiritong higante ng yelong kaluluwa at 6 na ipinagbabawal na hiyas ng immortal ay nabubuo sa 2 pambihirang anyo, ang 2 pagsasama, 3 depekto at ang 4 na batas, 8 estatwa. Sino mang makakuha ng isa sa mga ito ay may pagkakataong makakuha ng pahiwatig para sa isang malaking kapalaran. Umisi ang ninunong demonyo ng buto. Yefe, isang sandata at isang estatwa. Pinakamataas na niyan ang 30,000 piraso. Malayo pa rin sa 180,000 piraso ko. Muling nagsalita si Haring Immortal na guling, kung makakapaglabas ka ng 3 mahiwagang sandata at 3 estatwa, kahit hindi sapat ang halaga, ibebenta ko sa iyo ang bunga ng immortal na Zushan. Sumagot si Kinnan, kung gayon, mukhang siguradong ibebenta niyo na sa akin ang bunga na ito.
Pagkatapos ay inilabas niya ang isang tumpok ng mga estatwa at puno ng hiyas. Masaya niyang sinabi, "Sinuwerte ako sa pagkakataong ito. Sakto at nakuha ko ang kumpletong set ng 4 na batas, 8 estatwa." Nang makita ni Meng Jugong ang tumpok na inilabas ni Kinnan, napasigaw siya sa gulat, "Peste! Sino ba talaga sa amin ang may katawan ng swerte? 2 araw pa lang siya sa ika-6 na ipinagbabawal na lugar pero nakakuha na siya ng ganitong kapalaran." Bigla, may isang taong bumaba mula sa langit sa tabi ni Kinnan. Umisi ito at nagtanong, "Kanino ang 4 na batas, 8 estatwa na ito? Bibilhin ng inyong kamahalan. Sabihin niyo lang ang presyo, kahit magkano." Isa pang tao ang lumipad pababa para makipag-agawan. "Isang napakahalagang kayamanan, akala mo basta mo lang makukuha. Siyempre, kung sino ang mag-alok ng pinakamataas, siya ang makakakuha." At lumapag din siya sa tabi. Nagalit si Haring Immortal na guling. Anong ibig sabihin nito? Sinabi na ng binatang ito na gagamitin niya ang mga iyan para ipagpalit sa aking bunga ng immortal na Zusian. Galit na sumigaw ang ninunong demonyo ng buto, "Haring Immortal na guling, ikaw," naisip niya sa kanyang sarili, "Peste. Kailangan ko lang makuha ang bunga ng immortal na Zusian at pagsamahin ito sa Bidalonghua, tiyak na tataas pa ang aking cultivation." Samantala, nakiusap din ang 2 matanda kay Kinnan. "Binata, ibigay mo na sa amin ang bunga na iyan." Tinanong naman ni Haring Immortal na guling, "Sarado na ba ang usapan natin? Ano sa tingin mo?" Isang matanda ang sumabad, "Binata, huwag kang pumayag sa kanya. Ang isang bunga ng immortal na Zusian ay hindi hamak na mas mababa ang halaga kumpara sa 4 na batas, 8 estatwa. Kung hindi, bibigyan kita ng isang kayamanan ng langit at lupa na may antas ng swerte at 3 sandatang dao. Pwede na ba iyon?" Mas mapangahas pa ang alok ng isa pang matanda, "Binata, hindi lang kita bibigyan ng isang kayamanan at 3 sandata, tutulungan pa kita ng 1 beses." Magalang na sumagot si Kinnan, "Maraming salamat sa inyong kabutihan, mga ginoo, ngunit ang kailangan ko lang ay ang bunga ng immortal na Zusian." Masayang kinuha ni Haring Immortal na guling ang 4 na batas, 8 estatwa at sinabi kay Kinnan, "Binata, ang halaga ng mga ito ay talagang mas mataas kaysa sa bunga." Pagkasabi nito, may kinuha siya sa kanyang damit, pagkatapos ay inihagis kay Kinnan ang isang pirasong hiyas, jade slip, at sinabing, "Isipin mo na lang na dagdag na regalo ko ito sa iyo." Medyo nagulat si Kinnan at pagkatapos ay inabot ito. Nang tingnan niyang muli, nakatakbo na ng mabilis si Haring Immortal na guling. Naiinis na nagreklamo ang 2 matanda sa tabi, "Napakalaki ng malas natin ngayon." Ang bilis niyang tumakbo. Tiningnan ni Kinnan ang pirasong hiyas at naisip, may marka ito ng Divine Sense, kaparehong-kapareho ng aura ni Haring Immortal na guling. Mukhang kung paiiralin ko ang marka, maaari kong hilingin sa kanya na tulungan ako ng 1 beses. Nakiusap ang ninunong demonyo ng buto kay Kinnan, "Binata, napakahalaga ng bunga ng immortal na Zusian na iyan sa akin. Maaari mo bang ibenta sa akin? Huwag kang mag-alala, ang presyong ibibigay ko ay tiyak na ikasisiya mo." Walang emosyong sumagot si Kinnan, "Paumanhin, kahit anong presyo pa ang ialok mo, hindi ko ito ibebenta." Nang marinig ito, nagpadala ng banta ang ninunong demonyo ng buto, "Bata, huwag mong isipin na dahil kaibigan ka ni Meng Jugong ay ligtas ka na sa magulong mundong ito ng mga immortal. Kahit si Meng Jugong mismo ay may mga taong nangangahas na patayin siya." Sumagot si Kinnan habang nakatitig ng masama, "Talaga? Kahit anong panganib pa yan, haharapin ko." Nang maramdaman ni Meng Jugong ang panganib, pinaalalahanan niya si Kinnan, "Kaibigang Kinnan, hindi na ligtas manatili pa rito. Umalis na tayo." Sumang-ayon si Kinnan. "CJ." At sabay silang umalis. Naisip ng ninunong demonyo ng buto, "Magaling sa haharapin ko. Tingnan natin." Agad siyang gumawa ng mga hand seal, naghahandang isumpa si Kinnan. Naisip niya, "Tingnan natin kung may buhay ka pa para harapin ito." Pagkasabi nito, isang manika ang lumitaw. Ilang sandali pa, nakabalik na si Kinnan sa tavern ni Meng Jugong. Sinabi ni Meng Jugong, "Kinnan, saan mo nakuha ang 4 na batas, 8 estatwa na iyon? Huwag mong sabihin sa isa sa 3 lokasyon sa jade slip na binigay ko. Kung ganoon, dapat mong malaman na may parte rin ako roon." Naiinis na sinabi ni Kinnan, "Kung ganoon, hanapin mo si Haring Immortal na guling at sa kanya ka maningil. Wala akong oras para sa iyo ngayon."
Maghintay ka muna sa isang tabi. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang gamit pang komunikasyon at kinausap si Emperatrice Feiyu. Emperatrice Feiyu, nahanap ko na ang natitirang kayamanan. Ngayon, ililigtas ko na sina prinsesa. Siguro naman ay nakahanda na ang katawan ng isang kataas-taasan sa panig mo, hindi ba? Kalmadong sumagot si Emperatrice Feiyu, nakahanda na nga. Ngunit dapat mong malaman, kapag ginamit ang yinyang reversal art, mas maganda ang kalidad ng katawan ng alay, mas makakasabay sila sa iyong pag-unlad kapag nabuhay silang muli. Kung katawan lang ng isang peerless ruler ang gagamitin, baka lalo lang lumaki ang agwat ninyo. Nagulat si Kinnan. Ang ibig mong sabihin ay gagamit tayo ng katawan ng isang kataas-taasan ng siyam na kalangitan. Kahit gustuhin ko, sa kasalukuyan kong lakas, hindi ko kayang pumatay ng isa. Kung hihintayin ko pang lumakas ako, hindi ko alam kung gaano katagal iyon. Hindi ko na talaga kayang maghintay pa. Gusto ko siyang bumalik agad sa aking tabi. Narinig ito ni Emperatrice Feiyu at bumuntong hininga. Napakalalim nga ng pagmamahal mo sa kanya. Sa darating na malaking pagbabago sa ika-6 na ipinagbabawal na lugar, tiyak na may mamamatay na kataas-taasan ng siyam na kalangitan. Para sa iyo, isa itong napakagandang pagkakataon. Kailangan mo lang pumasok sa kaloob-looban ng lugar at maging matyaga sa loob ng ilang araw, at makukuha mo ang gusto mo. Natuwang sumigaw si Kinnan nga. Bakit hindi ko naisip yun? Kahit mapanganib sa kaloob-looban ng ika-6 na ipinagbabawal na lugar, para kina Prinsesa Miao Miao at Jayang Bilan, talagang sulit na isugal ang lahat. Idinagdag ni Emperatrice Feiyu, kung nagpasya ka ng pumasok, isama mo si Ling Lanlan. Tiyak na marami siyang alam tungkol sa patak ng dugong demonyo. Mag-iiwan ako ng isang hibla ng aking kamalayan sa Fortune Land na iyon. Kapag nagbalik ka na dala ang katawan ng isang kataas-taasan, ako na ang gagawa ng paraan para buhayin sila. Nagpasalamat si Kinnan, maraming salamat, Emperatrice Feiyu. Huwag kang magpasalamat. Tutal, may utang na loob ka pa rin sa akin, sagot niya. Lumingon si Kinnan at nagtanong, Kaibigang Meng, alam mo ba kung kailan eksaktong magsisimula ang malaking pagbabago sa ika-6 na ipinagbabawal na lugar? Nagulat si Meng Jugong. Bakit, interesado ka? Sayang lang at ang aming Jugong Golden Immortal Sect ay hindi nakikialam sa mga ganitong bagay. Nagkibit balikat si Kinnan. Kung ganoon, hayaan na. Naisip niya, tatawagan ko muna si Lanlan para pumunta rito. Samantala, sa Transcendent Land, naiinip na nagreklamo si Ling Lanlan, napaka-boring. Hinahanap ako ni Kinnan. Agad siyang tumayo. Makalipas ang ilang sandali, sa isang silid sa tavern, 2 tao ang nagmamadaling pumasok at sumigaw, Batang Master, may malaking problema. Narinig ito ni Meng Jugong at sinabi, Kaibigang Kinnan, lalabas muna ako. Sige, lakad na, sagot ni Kinnan. Pagkatapos, bumuntong hininga siya sa pagkadismaya. Akala ko pa naman si Lanlan na ang dumating. Pagkalipas ng 8 oras, sumilip si Ling Lanlan at masayang sumigaw, Kinnan, nandito na ako. Pinuri siya ni Kinnan, tamang-tama ang dating mo. Sa wakas, nagsimula na ang malaking pagbabago sa ika-6 na ipinagbabawal na lugar. Nagulat si Ling Lanlan. Talagang hindi ka takot mamatay. Sakto sa sandaling iyon, nagsimula na ang malaking pagbabago. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman ng lahat. Agad, isang dambuhalang bola ng apoy ang bumagsak mula sa langit, hudyat ng pagsisimula ng kaganapan. Sinabi ni Kinnan, hindi ako takot mamatay. Takot lang ako na hindi na siya babalik sa aking tabi. Naisip ni Ling Lanlan, isa siyang taong sobrang magmahal. Pagkatapos, ibinalita niya, mayroon ng 6 na kataas-taasan ng siyam na kalangitan ang pumasok sa loob. Simula pa lang iyan. Kinnan, kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Sumagot si Kinnan, ang mga mata ng Diyos ng digmaan na ito ay mas malinaw pa kaysa sa iyo. Kahit gaano kahirap ang nasa unahan, hindi nito ako mapipigilan. Naisip ni Ling Lanlan, baka nga magawa talaga ng taong ito.